Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng paghahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo nang walang humpay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang taong nakasakay sa ulap ay tumutukoy kay Jesucristo na darating upang pamahalaan ang lahat ng nasa langit at lupa. Ito ang nababanaag sa propesiya ni Daniel. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Samantalang ako'y namamahinga sa gabi, patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi babawiin, at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy naghari na, ang dabit niya'y maharlika. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin pa'y, hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag, simula pa noong una. Bago pa ang anupaman, likas ika'y naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahayang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Dahil sa kaniyang muling pagkabuhay, itinatampok si Kristo bilang hari ng mga hari. Bilang hari, isa sa ayos niya ang lahat ng bagay. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula kay Jesucristo, ang tapat na saksi, ang unang nabuhay sa mga patay, at hari ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo, at sa kanyang pagkamatay ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang liping maharlika upang maglingkod sa Diyos at kanyang Ama bilang mga saserdote. Kay Jesucristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap, makikita ng lahat, pati ng umulos sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi sa lupa. Magkakagayon nga. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat.
Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tatayo na po ang lahat. Pagpalain, dumarating sa ngalan ng poon natin, paghahari kaniyang angkin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, itinanong ni Pilato kay Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Iyan ba'y galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo? Ako ba'y Hudyo?" Tanong ni Pilato. "Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari," sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan, upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa akin tinig ang sinumang nasa katotohanan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Panginoong Hesukristo, ang pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. Sabihin niyo nga po, "Ikaw ang aking hari." Totoo ba? Alam ba talaga natin ang kahulugan ng pagpapahayag natin na si Kristo ang hari? Kasi ito po ay idiniklara ng simbahan noong panahon na kung saan maraming tao ang naghahari-harian. Lahat na lang ng aspeto ng buhay, gustong-gusto nilang sila ang nagiging hari, pinuno, leader. Pero hindi naiintindihan kung ano ang naghihintay at kung ano ang inaasahan sa isang taong gustong maging hari. Kaya nga ibinigay ng simbahan ang pagdiriwang na ito para paalalahanan ang lahat ng tao
na si Kristo lamang ang ating nag-iisang hari. Bagamat mayroong ipinagkakaloob sa mga tao na mamuno o pinibigyan ng responsibilidad para tawaging leader, pero yung kanilang pagka-leader ay nanggagaling pa rin sa nag-iisa at tunay na hari. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, huwag kang maghari-harian. Isa kasi, magkapera lang, yumaman lang, magkapwesto lang, kumita lang, yung ugali nag-iiba agad. Kaya nga, ngayon ay nagnunubinaryo din tayo para sa kapistahan ng Mahal na Birhen Milagrosa. At ano ba ang laging pinapaalala ng Mahal na Birhen? Bagamat yung tao, kadalasan, pilit nating iniaangat ang Mahal na Birhen na maging Diyos, kapantay ng Diyos. Kung tratuhin natin si Maria, parang reyna talaga. Pero mismong ang Mahal na Birhen ang napapaalala sa mga tao, pakinggan ninyo ang aking anak. Siya yung tunay na hari. At yung tunay na hari na ipinakita ng ating Panginoon, yung handang magsakripisyo. Hindi lang siya hari sa pangalan. Hindi lang siya hari sa korona, sa setro o sa kung anumang kasuotan na magpapakita na sa mga makakakita, ay, ako ang hari, tingnan niyo ang itsura ko. Pero yung hari at pagkahari ni Kristo, hindi mababawasan kahit hindi siya kilalanin. At hindi malulungkot ang Nazareno. Hindi magkakaroon ang ating Panginoong Hesukristo ng depression, ng anxiety, at ng kung ano-ano pa dahil lamang ayaw siyang kilalanin ng tao. Hindi siya didepende sa kung ilan ang magla-like sa kanya. Dahil malinaw sa kanya. Kaya nga ipinahayag sa Ebanghelyo ni San Juan, na ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak sa mundong ito. At sa mga talinghaga na ibinigay ni Kristo nito mga nakalipas na araw, na sinabi nga na siya ay itatanghal bilang hari. Aalis muna pero pagbabalik niya, siya ay isa ng hari. Kaya yung mga ayaw tumanggap sa kanya bilang hari, sila na din mismo ang humatol sa kanilang sarili. Pero yung mga kumilala, yung mga naghintay, at yung mga nanalig sa kanya bilang hari, gagantimpalaan. Kung gusto ng mga tao, kung sino man dito, kung mayroon ditong gustong maging hari, tiyakin ninyo, kaya ninyong pasanin ang krus ng Panginoon. Meron ba? Pwede bang pumunta sa unahan? Ipapapasa natin to, tapos tutusukan din natin ng corona. Gusto mo pala eh. So anong hari-harian? Para lang tingalain ng tao? Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, huwag kang maghari-harian. Kasi ang tunay na hari, kung makikita po ninyo, ang tunay na hari, marunong lumuhod. Sa imahin at larawan ng Poong Nazareno na naririto, kapiling ang imahin ng Mahal na Birhen Milagrosa, yung tunay na hari, marunong lumuhod. At sa kanyang paghihirap, pasan-pasan niya. Lahat ng responsibilidad, siya na lang. Pag inaalala ko po, yung mga hari na kinikilala ngayon, kahit yung mga presidente na tinatawag, kapag nagkakaroon ng problema, sila ang unang-unang pinoprotektahan. Pero si Kristo, bilang hari, kung magkakaproblema, siya ang unang-unang aako. Siya ang magproprotekta sa tao.
Hindi yung tao ang magproprotekta sa kanya. At hindi rin naman talaga madali, no, na maging hari kasi yung responsibilidad, yung misyon na nakaatang, kung maiintindihan lang talaga natin. Sa ngayon, no, sa takbo ng ating lipunan, maraming gustong maghari-harian. At dahil marami din yung nag-aagawan sa trono. Sa kanilang pag-aagawan, handang manira ng kredibilidad ng isang tao para lamang makuha niya yung korona, yung upuan na inaasam-asam. Pero pag nakaupo na, wala na. Paghihirap na ang nararanasan ng kanyang nasasakupan. So kaya mo ba talaga ang inihingi mong posisyon, ang inihingi mong titulo, ang inihingi mong korona? Kaya mo ba talaga? Kasi kapag ang isang hari, sa kanya nasasakupan, kapag may isang napahamak, pananagutan nito sa Diyos. Kaya nga si Kristo, bilang ating hari, kahit isa sa atin ang maligaw ng landas, hahanapin at hahanapin niya. Ililigtas. Dahil yun ang gawain ng isang hari. Hindi nasa trono lang, hindi nasa palasyo lang, kundi bumababa at nakikisalamuha, nakikiisa sa pinagdaraanan ng tao. Kaya alam niya, ang lahat ng sitwasyon natin, alam niya, kasama natin siya. Hindi tayo iniiwan ng ating tunay at nag-iisang hari. Sana po, no? Sa pagdiriwang natin ngayon ng kapistahang ito, nawa mas mamulat din tayo, no? Sa tulong ng Mahal na Birhen, mas makita rin natin yung kahalagahan na tayo ang dapat na sumusunod kay Kristo na ating hari. Hindi si Kristong hari ang susunod sa mga gusto niya. Pero ang gusto ang gusto ng Panginoon, tayong lahat ay maligtas. Tayong lahat ay makapiling niya doon sa kaharian sa langit. Amen? Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lumapit tayo sa ating Diyos Ama upang maging ganap ang kanyang paghahari at kalooban dito sa ating bayan, gaya ng sa langit. Buong pagpapakumbaba tayong manalangin. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga diakono, lumago nawa sila sa katapatan kay Kristong Hari
upang paglingkuran nila at gabayan ang kawang ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, tinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng pamahalaan sa buong mundo, itaguyod nawa nila ang katarungan, kapayapaan at kaunlaran sa kani-kanilang mga bayan at maipagtanggol nila ang mga mahihina at mga walang tinig sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, tinggin mo kami. Para sa mga humahamak sa kapayapaan, sa mga naghahasik ng pagkakahati-hati, at sa mga gumagamit ng dahas at panunupil upang matupad ang kanilang makasariling nais. Magbagong loob nawa sila at tahaki ng daan ng kapayapaan at pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, tinggin mo kami. Para sa lahat ng mga may karamdaman, magtiwala nawa sila kay Kristong Haring nagdudulot sa kanila ng panibagong lakas at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, tinggin mo kami. Para sa mga pumanaw, tanggapin nawa sila sa kaharian ng Ama, patawarin sa kanilang mga pagkakasala, at makamtan nawa nila ang buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, tinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, tinggin mo kami. Ang lahat ng ito iniiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay sa ikapagkakasundo ng sangkatauhan, iniluluhog namin ang iyong anak naway magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pangmagpakailanman. Sa paghahaing ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod, siya ang gumanap sa aming pagkatubos, siya ang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo'y sa lahat maigawad. Sa paghahari niya, lahat ay hinahatian sa iyong kagandahang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga banal, ng mga anghel na nagsisiawit na papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kay sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Tatayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaisaniyang makapamuhay sa kaharian sa langit magpakailanman, pakundangan sa karangalang sundin ang mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po. Mga pabatid, una, bilang pagtugon sa panawagan ng kaniyang kabunian, Jose F. Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila, tayo po ay magkakaroon ng special second collection para sa mga kapatid nating nasalanta ng bagyong Pepito. Tumulong po tayo. Ikalawa, ang simbahan sa pamumuno ng ating Pura Paroko, kaisa ang Children of Mary, ay taus-pusong nagpapasalamat sa lahat ng naging bahagi ng ating 4th Gagalangin Marian Procession. Naway kalugdan ng Diyos ang ating mga pagsisikap sa ating pagpaparangal at pamimintuho sa mahal ng Birhen ng Medalya Milagrosa. Ikatlo, sa pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na Birhen ng Medalya Milagrosa, ang segunda patrona ng ating parokya, malugod na inaanyayahan ng lahat na makiisa sa mga sumusunod na liturhikong pagdiriwang. Novena Masses na nagsimula noong November 18 hanggang November 26, 2024, sa ganap na ika-6 ng gabi, maliban tuwing araw ng linggo, ang Novena Mass ay sa ganap na ika-8 ng gabi. Maringal na misa sa kanyang kapistahan sa November 27, 2024, sa ganap na ika-5 ng gabi, na pamumunuan ni Reverendo Padre Julius R. Desagun, Rector at Pura Paroko ng Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Fatima, Binakayan, Diocese of Imus, Cavite. Ito ay susundan ng maringal na prosesyon ng imahe ng mahal na Birhen ng Medalya Milagrosa sa mga lansangan ng parokya. Ika-4 at panghuli, para sa makahulugang paglalakbay sa paparating na panahon ng Adbyento, inaanyayahan ng lahat sa Parish Advent Recollection sa darating na December 7, 2024, Sabado, pagkatapos ng ika-6 ng gabing banal na misa sa loob ng simbahan sa pamumuno ng ating Pura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos. Tatayo na po ang lahat. Pagkatapos po ng misa ay gaganapin po ang Holy Hour at ito po ay iaalay natin para sa lahat ng mga pinuno sa buong mundo, sa gobyerno at sa simbahan. Inaanyayahan po kung wala kayong gagawin na manatili at makiisa po sa gagawing banal na oras. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsilod po ang lahat.
Sinasamba ka namin, O Panginoon. Tunay na Diyos at tunay na tao, totoong naririto sa banal na sakramento. Aming manunubos, ang Diyos na kasama namin, tapat at sagana sa awa. Hari at Panginoon ng sanglilikha at ng kasaysayan. Manlulupig ng kasalanan at kamatayan. Kaibigan ng sangkatauhan, ang nabuhay na mag-uli, ang buhay na nakaluklok sa kanang kamay ng Ama. Kaibigan ng sangkatauhan, ang nabuhay na mag-uli, ang buhay na nakaluklok sa kanang kamay ng Ama. Nananalig kami sa iyo, O Panginoon. Nalig kami sa iyo, O Panginoon. Bugtong na anak ng Ama, nagmula sa langit para sa aming kaligtasan. Nananalig kami sa iyo, O Panginoon. Makalangit na manggagamot na siyang yumuko upang ibsa ng aming mga pagdurusa. Nananalig kami sa iyo, O Panginoon. Kordero na pinasilang na inialay ang iyong sarili upang iligtas kami mula sa kasamaan. Nananalig kami sa iyo, O Panginoon. Mabuting pastol na ibinigay ang iyong sariling buhay para sa iyong kawang iniibig. Nananalig kami sa iyo, O Panginoon. Buhay na tinapay at lunas sa walang kamatayan na nagbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Nananalig kami sa iyo, O Panginoon. Ang inyong itutugon, palayain mo kami, O Panginoon. Palayain mo kami, O Panginoon. Mula sa kapangyarihan ni Satanas at sa mga pangaakit ng mundo. Palayain mo kami, O Panginoon. Mula sa pagmamataas at ang kapangahasang may kakayahan naming gawin ang kahit ano na walang tulong mula sa iyo. Palayain mo kami, O Panginoon. Mula sa mga panlilinlang ng takot at pagkabalisa. Palayain mo kami, O Panginoon. Mula sa kawalan ng paniniwala at matinding kalungkutan. Palayain mo kami, O Panginoon. Mula sa katigasan ng puso at ang kawalan ng kakayahang magmahal. Palayain mo kami, O Panginoon. Mula sa inyong itutugon, iligtas mo kami, O Panginoon. Iligtas mo kami, O Panginoon. Mula sa bawat kasamaan na nagpapahirap sa sangkatauhan. Iligtas mo kami, O Panginoon. Mula sa kagutuman, mula sa kahungkagan, at mula sa pagkamakasarili. Iligtas mo kami, O Panginoon. Mula sa mga karamdaman, epidemya, at ang takot na mahawa sa sakit. Iligtas mo kami, O Panginoon. Mula sa nakawawasak na kabaliwan, walang awang pagnanasa, at mula sa karahasan. Iligtas mo kami, O Panginoon. Mula sa pandaraya, mula sa maling mga pabatid, pagpapaikot ng kamalayan at budhi. Iligtas mo kami, O Panginoon. Ang inyong itutugon, aliwin mo kami, O Panginoon. Aliwin mo kami, O Panginoon. Ipagkanlong mo ang iyong simbahan na tumatawid sa disyerto ng buhay. Aliwin mo kami, O Panginoon. Ipagsanggalang mo ang sangkatauhan na puno ng sindak, sanhi ng takot at pagdurusa. Aliwin mo kami, O Panginoon. Talingain mo ang mga may sakit at namamatay sa na inaapi ng kalungkutan. Aliwin mo kami, O Panginoon. Kupkupin mo ang mga manggagamot at mga nangangalaga sa aming kalusugan na nanlulupaypay na sa bigat ng kanilang mga gawain. Aliwin mo kami, O Panginoon. Bantayan mo ang mga mambabatas at mga lingkod bayan na pumapasan ng mabigat na tungkulin na magpasya para sa kabutihan ng lahat. Aliwin mo kami, O Panginoon. Ang inyong itutugon,
Ipagkaloob mo ang iyong Espiritu, O Panginoon. Ipagkaloob mo ang iyong Espiritu, O Panginoon. Sa oras ng pagsubok at mula sa pagkalito. Ipagkaloob mo ang iyong Espiritu, O Panginoon. Sa panahon ng tukso at sa aming kahinaan. Ipagkaloob mo ang iyong Espiritu, O Panginoon. Sa aming pakikipaglaban sa kasamaan at kasalanan. Ipagkaloob mo ang iyong Espiritu, O Panginoon. Sa aming paghahanap para sa tunay na kabutihan at totoong kagalakan. Ipagkaloob mo ang iyong Espiritu, O Panginoon. Sa aming pagpapasyang manatili sa iyo at sa aming pakikipagkaibigan sa iyo. Ipagkaloob mo ang iyong Espiritu, O Panginoon. Ang inyong itutugon, akayin mo kami sa pag-asa, O Panginoon. Akayin mo kami sa pag-asa, O Panginoon. Sa panahong kami ay inaalipin ng kasalanan. Akayin mo kami sa pag-asa, O Panginoon. Sa pagkakataong ipinipinid ng puot ang aming mga puso. Akayin mo kami sa pag-asa, O Panginoon. Sa mga sandaling kami ay dinadalaw ng kalungkutan. Akayin mo kami sa pag-asa, O Panginoon. Kapag ang pagwawalang bahala ay nagdudulot sa amin ng pagkabalisa. Akayin mo kami sa pag-asa, O Panginoon. Sa panahong nilalamon kami ng kamatayan. Akayin mo kami sa pag-asa, O Panginoon. O kabanal-banalang sakramento, o makalangit na sakramento. Lahat ng papuri at lahat ng pasasalamat, maging bawat sandali ay sumaiyo. Amen. O kabanal-banalang sakramento, o makalangit na sakramento. Lahat ng papuri at lahat ng pasasalamat, maging bawat sandali ay sumaiyo. Amen. O kabanal-banalang sakramento, o makalangit na sakramento. Lahat ng papuri at lahat ng pasasalamat, maging bawat sandali ay sumaiyo. Amen.